Mapagpalang gabi po sa bawat isa sa atin. Welcome po sa ating quiet time. Basahin po natin Kawikaan chapter 3 verse 7. Huwag mong ipagyabang ang iyong nalalaman. Igalang mo't sundin si Yahweh at lumayo ka sa kasamaan. Ito po ay hindi lamang basta paalala. Ito po ay utos, no? Yung sinasabi na huwag mong ipagyabang ang iyong nalalaman ay pagpapakumbaba sa harapan ng ating Panginoon na hindi natin inaangkin na tayo ay higit na mahusay, higit na marunong, higit na maraming nalalaman kaysa sa Panginoon, na higit tayo sa Panginoon. Ang karunungan natin ay mula sa Panginoon. Kaya itong huwag ipagyabang ay pagpapakumbaba na kinikilala na ang source ng ating kaalaman, source of our knowledge, source of our wisdom is God alone. Diba? Na kala natin, no? Hindi tayo katulad ng Diyos. Hindi tayo Diyos. Ang Diyos all-knowing, pero tayo ay hindi. Kaya lagi tayong nagsisik ng karunungan, tayo ay patuloy na naghahanap ng kasagutan sa ating Panginoon. Ang nais natin ay karunungan, kaalaman, tamang kaisipan na nagmumula sa Panginoon. At ito yung tunay na pagpapasakop na ang Diyos ang gumagawa sa ating mga buhay, na ang kailangan natin ay ang payo ng ating Panginoon. Kaya sa patuloy nating pagkilala, sa pagpapalalim ng ating relasyon sa ating Panginoon, ay naroon yung paggalang, no? Paggalang at pagsunod sa ating Panginoon. Lahat tayo ay naranasang maging anak. Isa sa inaasahan ng mga magulang sa kanyang anak ay ang pagsunod. Dahil kapag marunong ka ng sumunod, ito ay nagpapakita na ng mataas na paggalang sa mga magulang at kikilalanin ka ng napakabuting anak. Gayun din naman sa ating Panginoon, ito ang inaasahan niya sa atin bilang kanyang bayan, bilang kanyang mga anak, bilang kanyang mga tagasunod, ay igalang natin ang ating Panginoon at sumunod sa kanya. Paano ito mangyayari? Ipahayag natin ang buong pagtitiwala sa ating Panginoon na tayo sa ating pagkilala sa Panginoon ay kinikilala natin na siya ang Diyos na kataas-taasan, Diyos na hindi maikukumpara sa kahit ano paman, Diyos na napakadakila, Diyos na kahanga-hanga, na ang tanging magagawa natin ay ilapit ang ating Panginoon, ang ating sarili sa Panginoon. Tayo ay magpakumbaba na lumapit, ma-engage, yakapin ang presensya ng ating Panginoon, at nang sa ganon na kung tayo ay mahigpit na nakakapit sa Panginoon at yakap-yakap tayo ng Panginoon, mga kapatid, may katiyakan na mapagtatagumpayan natin anumang gawa ng kaaway. Ang igalang at sumunod sa Panginoon at paglayo sa kasamaan ay pag-aalay. Ipinagkakatiwala natin fully ang ating sarili sa Panginoon. We surrender everything to the Lord. We surrender ourselves to the Lord with faith, with trust na yun ang magpapalakas sa ating buhay espiritual, magpapalago sa atin bilang Kristiyano, na sa pamamagitan ng biyaya ng ating Panginoon, sa ating pagtitiwala sa Panginoon, anumang ingay, anumang gulo sa kapaligiran, anumang dulot na nagpapagulo sa ating isipan na gawa ng kaaway, mga kapatid, tayo ay lalago, tayo ay magtatagumpay, tayo ay makakalampas sa bahaging iyon ng ating buhay, at higit sa lahat, tayo ay magiging malusog at malakas sa pananampalataya.
tayo ang magbe-benefit. Kaya, as we surrender ourselves to the Lord, Jesus, si Jesus, only Jesus, be the center of your life. Pag si Jesus ang sentro ng ating buhay, lalayo tayo, makakalayo tayo sa anumang kasamaan. At si Jesus ang magbibigay sa atin ng ganap na kapayapaan, ganap na kalakasan upang magtagumpay tayo sa anumang pagsubok ng kaaway na ipinagkakatiwala sa atin. Alam niyo yung mga pagsubok, ipinagkakatiwala din yan sa atin. Bakit? Sapagkat sa pamamagitan nito ay nahayag ang ating matibay na pananampalataya sa Panginoon na maipapakita that God is the most powerful sa ating buhay at hindi ang ating sarili. That we can rebuke, we can destroy, we can overcome evil because of God's power. Kaya sa buhay natin, ang kininlagi natin ang kapangyarihan ng ating Panginoon upang mahayag ang kanyang kapangyarihan, mahayag ang kadakilaan ng Panginoon sa ating pagsunod, sa ating paggalang sa Panginoon, magtatagumpay tayo. Sapagkat ang Diyos ay suma sa atin at kasama natin. Tayo manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, we are so privileged. We are so blessed that we have God. Ang Diyos na aming kapangyarihan, Diyos na aming lakas, Diyos na tumawag sa amin. Panginoon, sa inyo ay wala kaming maipagyayabang, wala kaming ipagmamalaki. Ikaw ang lahat ng tagapagbigay, tagapagkaloob, provider of everything sa aming buhay. Kaya Panginoon, patawarin mo kami kung minsan iniaangat namin yung aming sarili higit sa inyong pangalan. Patawarin niyo po kami sa aming kapalaluan. Tulungan niyo kami, O Diyos, na laging maging mapagpakumbaba at magalak at maging mapagpasalamat kami sapagkat Ikaw ang Diyos na nagkakalob sa amin ng kapangyarihan, ng lakas, ng aming pangailangan upang kami ay magtagumpay. Kaya't palakasin mo pa po at pagtibayin ang aming pananampalataya sa inyo, ang aming relasyon sa inyo. Hawakan mo kami, Panginoon, yakapin mo kami upang higit kaming magtagumpay sa anumang gawa ng kasamaan, gawa ng kaaway. In Jesus' name, magtatagumpay po kami. Kaya't sala, Panginoon, pagpalain ang bawat isa sa kanila, ang bawat isa sa amin. Patatagin niyo po ang kanilang pananampalataya. Tulungan sila sa anumang hamon ng buhay na magtagumpay sila sa dakilang kapangyarihan ng aming Panginoong Hesus. Kaya't pagpalain niyo po sila, O Diyos, samahan at laging palakasin sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay at sa biyaya ng inyong banal na Espiritu ay makasunod sa kalooban mo, sa panawagan mo para sa kanila. At makasunod sapagkat Ikaw ang Diyos na gumagawa sa buhay namin, ang Diyos na tumawag sa amin para sa isang mahalagang misyon. Kaya sa iyo, O Diyos, nagtitiwala kami na lagi kaming magtatagumpay sa kabila ng hamon ng buhay sapagkat Ikaw ang Diyos na makapangyarihan, Diyos na buhay at aming lakas. Ito po ang aming panalangin, O Diyos, sa tanging pangalan lamang ni Jesus. Amen and Amen. Mga kapatid, magtatagumpay ka. Tagumpay ka. God bless everyone.